piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw po muli sa ating lahat. Alam ko po na tayo po ay araw-araw na nabubuhay sa biyaya ng Panginoon at salamat po na itong araw na to ay magkakasama po tayo upang muling makapakinig ng kanya pong mahalagang salita at habilin sa atin. Tayo po muna ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Lord na kayo po ay Diyos na mapagmahal sa amin at iniingatan ninyo Lord ang inyo pong mga anak na nagtitiwala sa inyo. Salamat Lord sa araw na to, kami po inyong samahan muli sa pag-aaral ng inyong salita. Salamat Lord sa kahalagahan ng inyong covenant or pakikipagtipan sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po ito sa covenant, yung covenant ng Panginoon or pakikipagtipan ng Diyos sa atin. So makikita po natin yan sa Deuteronomy chapter 7 verse 9. Sabi po doon, "Therefore, know that the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who loved Him and kept His commandments." No? So, tapat po ang Panginoon. No? Up to the 1,000 generations ang sinabi rito ng salita ng Diyos. Yung pakikipagtipan sa atin ng Panginoon, hindi niya ito kakalimutan. Ano nga ba ang covenant? Sabi nga, ang covenant daw ay isang agreement or pangako between two or more people, no, to do upang merong gawin at upang merong hindi dapat gawin sa mga bagay na hinahabilin o specific or specified things na pinag-uusapan ng dalawang grupo na yun. No? So, ganun yung covenant. Parang halimbawa yung marriage covenant, no? Manunumpa ang mag-asawa, isang babae at isang lalaki sa mga bagay na gagawin nila at hindi nila dapat gagawin. So in front yan ng ating Panginoon, no? Ang covenant sa Bible means it is a sacred agreement or mutual promise between God and a certain person or a group of people. No? So, napakaraming covenant na ginawa ang Panginoon sa Biblia. No? Ito ay covenant niya kay Moses, kay Noah, kay Abraham, kay David, at sa marami pa nating mga Bible karakter na totoong nagpakita ng pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos, kung kaya ang Panginoon ay gumawa ng pakikipagtipan sa kanila. At alam niyo po ba, when God made a covenant with us, with those people, no, at kasama rin tayo doon, it means that He has bound Himself to us. Yung, kumbaga parang itinali niya na ang kanyang sarili doon sa pangako na binitawan niya at sa atin, at hindi niya pwedeng hindi ito isagawa, isakatuparan, or hindi pwedeng hindi niya ito tupdin. Bakit? Kasi God is a covenant-making God. He is a covenant maker. Ang Panginoon gustong-gusto niya ng pakikipagtipan upang mapahalagahan ang bawat magkabilang panig. No? Gustong-gusto ng Panginoon yan, lalo na dun sa mga tao na pinili niya. No? And God is a covenant-keeping God. No? He is a covenant keeper. Ayaw ng Panginoon yung mga covenant breaker. Kaya bago tayo makipag-covenant sa kahit sino man, ay dapat pahalagahan natin ito. Dahil kapag, halimbawa sa mag-asawa, may covenant sila na sila ay magsasama habang buhay. Ngunit kung merong isa doon ang tumalikod sa covenant na yon na binitawan niya, hindi nalulugod ang Diyos doon. No? So, kailangan po ay mag-ingat tayo. And God is a covenant-fulfilling God. Yun po ang napakahalaga. Ang Panginoon, He will always honor His word. Lagi niyang isa sa katuparan ang lahat ng salita na binitawan niya.
No? So napakahalaga ng covenant sa ating Panginoon. Bakit? Unang-una, kasi this is the key to God's redemptive plan, no? To restore humanity to its divine calling. No? So ito daw yung susi para tayo muli ay matubos ng Panginoon. Nagkasala kasi dati yung ating mga ninuno, si Eva at si Adan, nagkasala sa Panginoon. But God's love us so much that He wants to restore humanity. Doon sa original call niya, yung calling, yung divine calling ng tao, ng Diyos para sa atin. No? So sabi nga dito sa Jeremiah 31:33, I will put my law in their minds and write it on their hearts. No, ilalagay daw ng Panginoon yung kanyang commands, yung kanyang batas sa kaisipan ng mga tao at isusulat niya ito sa puso ng mga tao. At ito po ang napakasarap. I will be their God and they shall be my people. Hindi po ba napakasarap na kapag ninanamnam natin ang salita ng Diyos? Amen. Si Lord daw ang ating Diyos at tayo ay kanyang mga nilikha. Amen. So, napakaganda po nun. Ang kahalagahan po ng pakikipag-covenant ay God will take these people, yung kanyang chosen nation, and bless them with health, prosperity, and protection, and they will obey Him. No? So, yun ang ginagawa ng Panginoon sa mga pinili niya. No? Sabi rin po yan sa Exodus 19:5. No? Sabi niya dito, if you will obey my voice and keep my covenant, so tayo din bilang mga anak niya, we have to keep His covenant, then you shall be a special treasure. No? Special treasure daw tayo sa Panginoon, above all people. Pahahalagahan tayo ng Panginoon because this earth is the Lord's. No? So lahat ay pag-aari niya at maging tayo ay pag-aari niya at tayo daw ay iaangat niya among the people na hindi nakakakilala sa Kanya. Tayong Kanyang mga hinirang, tayong Kanyang mga anak na gumawa rin ng pakikipagtipan sa Kanya. So napakahalaga nun. No, pag pinili po nating makipag-covenant sa Lord, ay may mga benepisyo po yan. Napakarami pong benepisyo. So tayo po ay magdi-discuss lamang ng iba, ng kaunti, dahil baka maubos ang oras natin sa kahalagahan po nito. Unang-una, kapag pinili natin, we have decided to make a covenant with God, sinuko natin ang buhay natin sa Kanya, pinanampalatayaan natin siya, nagtiwala tayo sa Kanya, ang unang-una, syempre na ibibigay sa atin ng Panginoon, yung Kanyang protection. No? At nasa Psalms 121 verse 7 po yan. Sama po dyan yung kaligtasan natin, syempre. The Lord will keep you from all harm, and He will watch over your life. Imagine nyo si Lord kung sa isang company nga o sa isang bangko o sa isang mall ay tiwala yung mga may-ari dahil may mga security guard doon na ma-maintain yung peace and order doon dahil may security guard. What more tayo? No? God will watch over us, no? Over our lives. No? So we are assured that God will protect us, no? From all evil. From all evil plans, maging yung pamilya natin, hindi lamang tayo. Meron tayong protective shield ng Lord. No, ibibigay sa atin yan ng Lord. And that's the blood of Jesus. No? So, yan po yung mahalaga na benepisyo kapag tayo po ay nakipag-covenant sa ating Panginoon. Isang maganda rin pong halimbawa dyan, nung mga kapanahunan ng nila Haring David, ay meron pong pakikipagtipan na ginagawa ang mga kaharian. Kung ikaw ay isang maliit ka lang na kaharian, weak ka na kingdom, you will choose to be in covenant dun sa mga malalaking mga kingdom para ikaw ay maprotektahan. Kanya lang, may kapalit yun. No? Maaring yung mga taxes nyo, doon nyo ibibigay, no? Yung mga pananim nyo, minsan pati yung mga anak-anak ninyo ay ipapakasal doon sa mga kalalakihan doon. No? Anyway, sa atin po, pag nakipag-covenant tayo sa Lord, napakahalaga po. Walang kukunin naman sa atin ng Lord eh. Ano bang kukuning mahalaga sa atin? Hindi po ba? Wala naman tayong ipapantay sa kapangyarihan ng Panginoon. So, lagi po tayo talagang may pabor pag si Lord po ang ating naging covenant. So, ang mangyayari, itong mga weak kingdom na to,
pag nilulusob sila ng mga ibang kaharian, ay poprotektahan sila ng mga kaharian in covenant with them. So, yun po yung ginagawa. At para rin sa marriage, ganyan, hindi po ba? Ang sinumpaan nila sa harap ng Panginoon, poprotektahan ng lalaki, siya ang bubuhay sa kanyang pamilya, iingatan niya. No? So may mga ganong pakikipagtipan, lalo na yung marriage covenant. Mahalaga po yan, pinapahalagahan po yan ng Panginoon. At ang pangalawang benepisyo po nito ay yung favor. No? Nasa Proverbs 12 verse 2 po yan. A good man obtains favor from the Lord, but a man of wicked intentions, he will be condemned. No? So yun ang sabi ng Lord. If you are a good man, you will always have favor from the Lord. Maganda po yun eh. Yung pabor na yan ay hinanda na ng Panginoon sa atin. He will work out His plans, no, for us and give us favor always. Yung mapapansin mo na kahit ikaw minsan ay bago ka lang doon sa kumpanya ninyo, but because ikaw ay totoong nagtatrabaho, you're honest, you are determined to do your work well, no? Wino-work out ng Lord yung plan na yan eh, para sa'yo. At mapapansin niya ng may-ari, ikaw na bago pa lang doon ay bibigyan ng pabor. So that's favor from God and favor from man dahil wino-work out ng Lord yan. Nakita yung kabutihan na ginagawa mo. So, ikaw ay mapapaboran maski ng mga tao. No? So, ganon, napakabuti ng Panginoon na ito ay He already predestined it for us. No? Pinlano na to ng Panginoon ahead. Noon pa ay pinlano na to ng Panginoon para sa atin. That we will be surrounded with favor as a shield. No? Hinahabol tayo ng pagpapala kapag tayo ay nakikipag-covenant sa Panginoon. Kaya mahirap po ang tumatalikod sa Diyos. Amen? So yung pangatlong benepisyo dito, there will be supernatural increase. So Proverbs 10:22, the blessings of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. No? So yung blessing ng Panginoon, payayamanin tayo, pasasaganain tayo. At walang kasamang himutok ito o hinagpis or kamalasan dahil the Lord will prosper the works of our hands kapag tayo po ay in covenant with God at hindi po tayo sumisira, hindi po tayo tumatalikod, lagi po tayong may pagtitiwala sa Diyos at tayo po ay pagpapalain niya for us also to be a blessing to others, no? So yun ang gusto ng Panginoon, hindi lang tayo magiging makasarili, but we will also be giving yung mga blessing na to others that we can help. Amen po ba? That we will also be selfless. No? So God will prosper the works of our hands. So maganda nga, sa umaga, binibless mo na yung mga kamay mo. No? Lahat ng gagawin yan ay magdudulot ng kasaganaan. No? At hindi ka magkukulang. Si Lord, hindi kanya pababayaang mapahiya kasi pinangako niya yan sa'yo. No? He is in covenant with you. Amen? At isa pang magandang benepisyo nito ay God will fight your battle. No? Hindi mo na kailangang makipagbuno pa sa kaaway. No? Sabi sa Exodus 14, verse 14, the Lord will fight for you and you shall hold your peace. No? So, mananahimik ka na lang. Huwag ka nang makipag-away, makipagsagutan, huwag ka nang magreklamo. Kung ano man ang sitwasyon mo ngayon na hindi maganda, lalo na nung nakaraang linggo, hindi po talaga naging maganda ang sitwasyon ng marami sa ating mga kababayan. No? But kung ikaw ay in covenant sa Panginoon, He will fight your battle. Hindi kanya pababayaan. Lagi kanyang ililigtas, lagi kanyang aalagaan. At siguro nga, ano ba ang mga battles mo ngayon? Ano ba yung mga kinakaharap mo? Baka nga hindi ito literal na baha o unos ng buhay. Give it to the Lord. Ibigay mo yan sa Panginoon. Kasi the Lord will fight for you. Yun ang mahalaga doon. Si Lord na ang makikipag-battle for you. And that you will be assured na may restoration laging mangyayari. No?
but the enemy has stolen from you, there will always be restoration mula sa Panginoon. Gagawin niya ng Panginoon. So ano ba yung mga nanakaw sa atin ng kaaway? No? Maaring yung mga pangarap natin. Baka tayo ay na-dishearten na-discouraged na sa maraming mga ginagawa sa atin ng kaaway. But the Lord will restore that. Wala na ba tayong pag-asa? Wala na ba tayo ng pag-asa? But the Lord will restore that hope in us. No? At tayo rin po ay magiging daluyan din ng pag-asa para sa iba. No? So gagawin po yun ng Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. At isa pa ho, siguro ito na yung last na isa sa mga gusto ko lang pong i-share. Alam ko po marami pa sana. There will be greater victories. No? Merong higit na katagumpayan na hinahanda ang Panginoon sa atin. So 1 John chapter 5 verse 4, sabi dito, "For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. It is through our faith." No, yung patuloy nating pananampalataya sa Panginoon, there will always be victories. No? Huwag tayong mahintakutan ano man yung sitwasyon natin na nangyari. No, halimbawa, ikaw nga ay nakapaloob sa isang malagim o unos na nangyari katulad nung nakaraan linggo, no? Kailanman ay hindi ka magiging talunan dahil merong Diyos na magtatanggol sa iyo. Amen? Hindi hahayaan ng Lord na ikaw ay matalo dahil He will fight your battle and then He will give you victory. Assured tayo nun ng maraming katagumpayan dahil tayo ay merong covenant sa Panginoon. At kung totoong if you are in covenant with God, you will have the confidence, di ba? Yung enjoy all these benefits. I-enjoy natin itong mga benepisyong ito. At hindi tayo dapat na matakot to ask anything according to His will. For He will hear us and He will answer us. Yun yung maganda. If you are in covenant with God, the Lord will always remember that. Sabi niya yan sa Psalms 105 verse 8, He remembers His covenant forever, the word which He commanded for 1,000 generations. Amen. So hanggang 1,000 taon, maaalala pa rin ng Panginoon yung covenant niya sa atin. At naalala ko nga po sa Genesis 9:14, kung naalala po ninyo, ay ang atin pong mundo ay na-wash out ng isang napaka-malalim na baha. Hindi po ba? Maraming binigay na pagkakataon upang magbalik loob sa Lord, makipag-covenant sa Lord, gumawa ng isang arko, si Noah, pero marami rin pong hindi nakinig. And nung na-wipe out po ang mga sangkatuhan, sa Genesis 9:14, ay ito ang sinabi ng Lord. When I send clouds over the earth, the rainbow will be seen in the clouds. And verse 15 sabi ito, and I will remember my covenant with you and with everything that lives. Never again will there be a flood that will destroy all life. So, pinangako ng Panginoon yan. So, alalahanin po natin lagi. Si Lord, lagi niyang naaalala ang kanyang covenant even up to the 1,000 generation. At ako'y naniniwala, natutup din ng Panginoon yung kanyang pinangako yan. Bagamat, meron po tayong naranasan na isang unos sa ating buhay nung nakaraan linggo, but God is there. Nandyan ang Panginoon. At ako personal, naranasan ko din yan na bagamat nakikita mo na yung mga alarm, naririnig mo, third alarm, na taga Marikina po kasi ako, third alarm na nakikita mo malapit na halos doon sa tulay, yung tubig, pataas ng pataas, at marami ng dam na bubuksan, but still, I stand in the covenant of God na hindi niya kami pababayan, hindi niya tayo pababayan for those who are in covenant with Him. So, kung kayo po sa mga oras na to ay naranasan po ninyo na itong unos na ito ng buhay nung nakaraan,
Naulit-uli yung takot ng Undoy, naulit-uli yung takot ng Ulysses at kung ano-ano pang malalaking bagyo. Nag-aanyaya po ako sa inyo. Hindi pa po huli ang lahat. Let us be in covenant with God. Suko po natin ang ating buhay sa Panginoon at gawin po natin siyang ating tagapagligtas, hindi lamang ng ating mga kaluluwa, kundi ng ating mga pisikal na mga buhay at mga ari-arian, maging ating pamilya. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Lord sa inyo pong kabutihan sa amin. Amin pong dinideklara na kayo ay Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagpatawad, at kailanman hindi niyo po kami iiwanan dahil kayo po ay merong tipan sa amin. Salamat Lord sa inyong pong proteksyon sa amin. Salamat Lord na kami iniingatan ninyo at hindi ninyo kami pababayaan. Salamat Lord sa inyong pagmamahal sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So alam ko po na kung kayo po ay gumawa ng isang pakikipagtipan sa Diyos, kayo po ay assured, kayo po ay poprotektahan ng Panginoon. Maraming salamat po at magkita-kita po tayo sa mga susunod na araw. God bless you.